Mga tol, ang Magnolia Pambansang Manok Templados matapos nga makakuha ng dalawang sunod-sunod na panalo ay nagpapalit daw ng import, at ito nga ay si Shabazz Muhammad ng San Miguel Beermen. Si Shabazz Muhammad ay nakapaglaro na sa PBA noong 2022 Governors Cup sa San Miguel Beermen bilang import nga ng San Miguel. Kaya nga hindi nakabalik ito sa San Miguel dahil hindi nga nakakuha ng kampyonato sa Governors Cup, at pagkatapos noon ay nagpalipat-lipat na ito ng iba't ibang kupunan. Bago pa man itong si Shabazz Muhammad ay ang import ng Magnolia ay itong si Glenn Robinson III, na kung saan ay dalawang huling nilaro nitong si Glenn Robinson ay limited minutes na nga lang ang kanyang binibigay sa kanya ni Coach Chito Victorero. Isa sa mga rason kung bakit pinalitan itong si Glenn Robinson dahil nga nakikita nila na kinakailangan talaga nila ng isang high level na import. Opo, isang high level na import naman po itong si Glenn Robinson, pero hindi po ito katulad ni Shabazz Muhammad na kayang-kayang buhatin ang kupunan ng Magnolia. Kaya sila nagpalit ng import dahil nalalapit na rin ang susunod na round na kung saan mabigat na bakbakan, umaatkabo talaga ang haharapin ng Magnolia. Kaya kinakailangan nila ng isang energy guy na import na posibleng maibigay ni Shabazz Muhammad. Alam naman natin itong si Shabazz Muhammad, bago pa nga ito nakapaglaro international ay naglaro ito sa NBA at nakapasok nga ito noong 2023, nakuha ng Timberwolves sa number 14 pick sa first round. Ibig sabihin lang neto ay hindi basta-basta ang import na ito dahil bigatin ang kanyang credential. Harap-harapan mo naman dakdakan itong si Kevin Durant ay hindi talaga biro itong si Shabazz Muhammad. Marami ang nagsasabi, isa ito sa mga big time na import na papalitan at magbabago ang import ng Magnolia, at hopefully daw magbago ang ihip at lumakas palalo ang Magnolia sa pagdating ni Shabazz Muhammad. Ang height nito ay 6'6". Hindi man ito kalakihan, pero po pwede itong sandalan ng Magnolia dahil nga mayroon naman silang Ian Sanggalang at si Xavier Lucero na posibleng mag-back up kay Shabazz Muhammad, at hopefully ito na ang magiging daan ng Magnolia para makabalik sa finals. Samantala, lipat naman tayo sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang kanilang number 8 pick na si Felix Pangilinan Lemeti ay nagpapakilala na sa mga PBA fans at sa buong Pilipinas dahil hindi ito basta-bastang player. Isa nga ito sa number 8 pick na nagpagulat sa lahat kung bakit ito kinuha ni Coach Yeng Yao sa ganong kataas na level or ganong kataas na draft. Dahil ang ayon nga kay Coach Yeng Yao, isa itong Division 1 player ng USNCAA. Ibig sabihin dito kumukuha ng mga player ang NBA sa NCAA Division 1, kaya hindi ito basta-bastang si Felix Lemeti. Alalahanin natin, 5 laro pa lang ang kanyang inilalaro official sa PBA, pero marami na itong pinapakita at hindi ito kinakabog ng dibdib. Ibig sabihin lang neto, kung mas lalong tatagal itong si Felix Lemeti ay mas lalo itong lalakas at makikilala talaga natin ang kanyang totoong kakayahan. Ayon nga mismo kay Felix Lemeti, inihahalintulad niya ang Pilipinas at ang PBA sa level ng paglalaro ng USNCAA Division 1. Kaya naman itong si Coach Tim Cohn ay nagkaka-interest na kay Felix Lemeti. Ayon nga sa mga bali-balita, baka daw posibleng imbitahan ito ni Coach Tim Cohn na makapag-practice sa Gilas, Pilipinas dahil pasok ito sa credential ng Gilas, Pilipinas at ng FIBA. At pagkatapos daw kunin ito ng Barangay Ginebra, San Miguel sa Rain or Shine Elasto Painters via trade.
Alalahanin natin 2 taon lang ang pinirmahang kontrata netong si Felix Limeti at malaki ang tsansa na malaki ang i-offer ng Barangay Ginebra dito para lumipat ito. Kaya ayon nga kay Coach Yeng Yao, no way! Pero alam natin hindi mapipigilan ito ng rain or shine at ni Coach Yeng Yao kung sakasakaling matapos ang kanyang kontrata. Kaya yan ang ating pakaaabangan kung anong move ang gagawin ng Barangay Ginebra at ni Coach Tim kung makuha lang itong si Felix Limeti at mapunta sa Barangay Ginebra San Miguel. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Adrian Dulay at sa Dulay Family, Malyari Mascarinas at sa Mascarinas Family, Anthony Lakialon at sa Lakialon Family. Siyempre, Ronald Bersubidad, Jan David Walapa, Yornel Belches, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV. Marami pong salamat.